yung holiness of God. Amen? At sabay-sabay nating tunghayan, ano? Isaiah chapter 6, verse 1 to 8. Ipinilit ko naman po yan, Tagalog at English. Kaya tayo po hindi mawawala dyan. Isaiah chapter 6, verse 1 to 8 said, "In the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on the throne, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces. With 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory." At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. "Woe to me," I cried. "I am ruined, for I am man of unclean lips, and live among a people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty." Then one of the seraphim flew to be with the alive coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it he touched my mouth and said, "See, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for." Then I hear the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? And who will go for us?" And I said, "Here I am. Send me." Noong taon na namatay si Haring Uzziah, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylay ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga sarapin sa kanyang ulunan, at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 ang sa paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinabi nila sa isa't isa, "Banal! Banal! Banal si Yahweh na mga makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanyang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo, at ang loob nito ay napuno ng usok." Sinabi ko, "Kawawa ako sapagkat ako'y isang makasalanan, at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat." Pagkatapos may isang seraphim sumapit sa baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Dinapin niya ang baga sa aking mga labi at sinabing, "Ngayong naidapi sa akin, sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong kasalanan." At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, "Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahiyak para sa atin?" Sumagot ako, "Narito po ako. Ako ang iyong isugo." Ang salita po ng ating kaligtasan. Amen. Isang malakas na palabak sa Panginoon. Kayo ba yung mga buhay? Ano po naman mga anak ng Panginoon ay mga buhay, ano? O, tingnan lang katabi. Sabihin mo sa katabi, "Kapatid, ikaw ba yung nakikinig? Sa salita ng Panginoon, sa boses ng Panginoon. Ngayong umaga ito, pakinggan mo ang kanyang tinig." Anong sagot? Ayun, magsilupunan tayo. At tayo ay, dahil ngayon may Bible study, ano? Sama-sama tayong mag-aaral. At ang ating pag-aaralan ay dalawang tema. Unang-unang tema yung holiness of God, o yung kabanalan ng Panginoon. Amen?
O balikan natin sa ating nasabi na tungayan na mensahe ng Panginoon sa Isaiah, no? Si Isaiah isa siyang propeta, isang scribe siya mula na doon sa panahon ni Hosea, no? No, panahon yun namatay si King Hosea. At nung namatay siya, naglulungsa yung mga tao. Ang mga tao at si Hosea nasa ba o si Isaiah ay nasaan? Nasaan siya? Oh, nakatahan ka na yan. Nasaan siya? Oh, sa taas ng kamay. Saan ba? Nakaupo. Nasa templo siya. Nasa templo. Kaya ako nga binigyan kayo ng kopi. Nasa templo siya. Nakaupo. Anong sa palagay nyo ginagawa niyo sa templo? Pagpunta tayo sa simbahan, anong ginagawa natin? Nakaupo. Nakaupo lang. Nakikinig. Nagdasal. Nananalangin ano? Nananalangin, nananalangin siya. Ay nakita niya, ang vision, nakita niya ang kabanalan o Panginoon. Ang Panginoon ay nandoon. Nasa trono nakaupo. Yung grupo niya ay magandang magara at nakapalipot sa halos sa templo, mahaba ang mga robe, yung lalay ng damit. At nandoon, ang kalalagayan na nandoon yung mga serapin, ano, napupuri. At sinasabing banal, banal, banal. Ang Diyos, ano? Sabi doon, ano? 3 beses banal, banal, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Bakit kaya sinabing banal 3 beses? Bakit ano? Our topic is holiness. Pakita natin ano? Holiness ano? Ano ba yung holiness? Ang holiness ay morally pure. Morally perfect. Ano? Pure. And set apart from all sin. Yun ang banal ano? Walang kasalanan. Malinis na malinis. At morally perfect. Hindi nakakaroon ng kahit na anong dungis ng kasalanan. Amen? And sinabi 3 beses, ibig sabihin ay, ang Panginoon ay, holiness ay, absolute perfection, ano? Perfect, absolute. Ibig sabihin talagang banal na banal. Ayun, ano? Ngayon naman ay, ang ating topic ay, yung ating pagdilayan, reflection natin ngayong umaga ito, ano? Ay yung holiness of God. Ay ang unang tanong ay how we experience God's holiness. Paano ba ito magkuha? Sige po. Ideyatahan lang. Ah. Kaya pinahiling dyan. Amen. Unang-una, ano, ating pagnilayan na how we experience. God's holiness. Kaya, yan ang ating pagnilayan, ano? Paano ba natin na ma-experience? Na-experience ni Isaiah yung kapanalan ng Panginoon. Ang mga panahon yon, kapag nakikita daw ang Diyos, ano ang sabi nila, mamamatay sila? Amen, dahil makasalanan sila. Amen? Ngayon naman, nakita natin na ang Diyos ay talagang banal. Amen? God is perfect. God is holy. God is, sabi nga doon ay righteous. Amen? Ang Diyos ay sa atin ngayon, sa atin ano? Dahil sino ba dito matagal na sa gawain, o matagal na nagbabasa ng Biblia, nag-aaral? Ilang taon na si Sarita? O si Sarita, laging present niya, ano? Ilang taon na si Sarita? Ano? Oo, sa nagbabasa ng Biblia. Oh, ano po lang yun, oh. Oo, tagal na, no? Ibig sabihin, matanda na pala si Sarita. Hindi naman matanda, mature na, mature. Ngayon, ano? Unang tanong, how we experience God's holiness? Paano man natin nararanasan ang pagkabanal ng Panginoon sa ating buhay? Ay, yung pagkabanal ng Panginoon ay nakakatulong ito sa paggagulo sa ating bilang spiritual o sa ating spirituality. Ito yung nagdulori sa atin, ano?
Dahil yung kabanalan ng Diyos na na-experience natin, nagtatransform sa atin na maging banal din. Amen? Sabi ni Pablo yun, ano? Ngayon, in our own understanding, alam ko naman na nandito nakapula kayo. Ba't kayo nakapula? Amen! Birthday ng simbahan. Espiritu kayo, ano? Ngayon, tingnan natin ang mga Bisaya, cell group ko, sino mga nandito na talagang pinuspos ng banal na Espiritu, ano? Unang-una, paano how we experience God's holiness? Lahat tama ang sagot. O sinong tataas ang kamay? Wala pa. Wala nang boses ang Bisaya? Lahat tama. O tatawag ako. Ano? Yun, Sister Elena. 2015, nagkaroon po ako ng depression. 2015, nagkaroon pa ako ng depression na sunog po ang buong katawan ng nanay ko. Hanggang hindi ako nakatulog. 3 araw, nilabanan ko, hindi talaga ako makatulog. Tapos nandoon, nakita na sa amo ko nga, parang may sakit ako. So doon sinabi ko sa amo ko nga, hindi ako makatulog. Tapos ang sabi na, dahil kita sa doktor. Tapos ang sabi ko, wala naman akong ibang sakit. Ang yun lang, hindi ako makatulog. Tapos ako kusang nagpunta, sabi niya, magbigyan ka ng pera, magpunta ka sa doktor. Tapos ilang gamot ang binigay sa akin sa doktor. Ang sabi niya, nagtanong ko, bakit hindi ako makatulog? Sabi niya, yung puso daw, ganyan, na-explain niya doon. So nagpasalamat ako sabi ko sa amo ko, within 1 month kung tuloy-tuloy ang pag-inom ng gamot. Tapos ang sabi ko sa amo ko, hindi ko kaya ang gamot matapang para sa akin. Tapos yung kasister natin dito sa gawain, sabi niya sa akin na, sis, nasaan ka? Kumusta ka na? Tapos ang sabi ko sa kanila na, okay lang ako. Tapos sabi ko naman na, paninidibdib ko. Talagang isang taon kong dala-dala ang yung depression ko. Tapos yung isa naman natin kasi sister, sabi niya, na-miss ka na namin. So ang sagot ko, darating ako. Salamat sa Diyos, yung panalangin nilang makadarating talaga ako sa gawain. Doon ako gumagaling, hindi ako sa madaling salita, hindi ako gumagaling sa gamot na ilang gamot ang ininom ko sa isang araw. Amen. Pero doon ako gumagaling sa salita ng Diyos, sa gawain sa El Shaddai. Kaya nga sa lahat ng na bagyo sa buhay ko, mga pagsubok, pero nandoon pa rin sigat. Talagang hindi, mas lalo kong kakapit sa Kanya. Amen. Amen. He experienced God's holiness in sickness. God is a healer. Amen? Amen. So, in sickness, God is a healer. So, na-experience niya ang pagka-banal ng Diyos sa pagiging mapaghimalang manggagamot ang Diyos. Amen? Sino ba dito ang pinagaling ng Panginoon? Ayun, si Paulo, ano? Hilda, ano? Pagka tayo may mga sakit, ano? Pagka tayo mga nando sa kalalagay ng ihina, parang bang lalo tayo lumalapit sa Panginoon? Amen? And we feel yung banal na presensya niya. Ano ang pangalawa? Si sister. Ano pangalan mo, sister? Lani. Naranasan ko ang holiness ni Lord nung na-overcome ko yung pagiging selfishness, yung nagiging nawala sa akin yung maging makasarili. Instead na yung nakarinig ka ng hindi maganda, na-reverse ko siya ng nagiging positive ko sa kanya, naunawaan ko yung ibang tao. Amen. Sabi doon niya, yung kanyang pagiging selfless, pagiging isang sinasabi natin na hindi makasirili. Noong ay na-experience niya sa kabanalan ng Diyos. Ibig sabihin, in this holiness, we are transformed. Amen? In our, ano masasabi natin na yung sabi ng witness, He transformed us.
Help us. Okay? Doon niya naranasan, ano? Na doon sa kanyang pagiging isang nung naranasan niya ang banala ng Panginoon, ay nawala yung kanyang magiging prideful. Amen? At ang kanyang pagiging makasarili. Prideful and yung makasarili is our weakness. Amen? Sino ba dito ang walang weakness? Sino ba dito ang hindi kailangan ng Panginoon? Lahat tayo wala. Lahat. Pangatlo. Sister. For me, I experience God holiness. God is my Savior. My Savior. Amen. Because when I was in Hong Kong, nag-ano ako backslide. Hindi na ako umati na gawain doon because of some bumahad lang sa buhay ko. But God, dinala ako ng amo ko dito para matagpuan ko ulit ang gawain ni Yahweh El Shaddai through sa bracelet. Yung si Sister Hasmin, nagsisimba ako sa St. Teresa and then nakita ko yung bracelet niya. Sabi ko, sis, may ano ba dito gawain sa El Shaddai? Sa mayroon po. Bakit sis, hindi mo alam? Sabi ko, hindi ko alam because karating ko lang galing Hong Kong. Siya mayroon sis sa Commonwealth. So, tinawag ako ulit ni Lord na mag-serve sa gawain ni Yahweh El Shaddai. To God be the greatest glory. I'm here nag-serve ulit sa Amen. So, yun, pagtawag. It is God's holiness o yung sa kapilangan ng Diyos ay tinawag siya in our calling. Actually, nandyan din yung ating pangalawang topic, ano, yung commissioning kay Isaiah, calling, ano. Tinawag din siya sa pamamagitan nung nakita niya yung holiness ng Panginoon. Amen? 5 lang ating gagawin, ang ating pagdinilayan, no? Ating i-reflect. Pangapat. Sister. Yun, ito muna lalaki. First time na magkaroon ng lalaki. Good morning sa ating lahat. Kung wala ang kabanalan ng Diyos, siguro wala tayo dito ngayon. Baka nandun pa tayo sa gulong-gulong gumulong. So, Botanic. tayo'y pinili sa karamihan. Lahat tayo nagkasala, walang perfecto, sabi ni Brother Rene. Tayo'y lahat makasalanan, ngunit tayo'y taga-natin. Tayo'y pinili ng Diyos sa karamihan. Kaya tayo'y nandito ngayon. So in our imperfection, doon tayo, yung perfection ng Panginoon ang nagsilbi nating nagbago sa atin, ano? In our imperfection. Yung ating mga kasalanan niya, no? Imperfection means mga kasalanan, mga shortcoming, mga lies diyan, yung mga kasinungalingan, yung mga bagay na dapat natin gawin, hindi natin nagawa, yung mga ideal time natin na dapat ay sa maganda ay hindi natin nagawa, yung mga pagkakataon tayo nakasakit, ano? In our imperfection, we experience God holiness. Amen? Tama ba yung perfection? Ha? Tama. Ken? Tama. Tama, yung perfection. Paglima. Huli na lang. Ito na lang, ito. Mamaya na kayo, marami pa. Ako, naranasan ko sa Panginoon, wala na akong tinawag, yung asawa ko nung na-opera sa ulo dahil yung hayagad niya napunta yung dugo sa kanyang ulo. 2016 yun, tapos pinagaling siya ng Panginoon dahil sa pananalangin at taimtim at lagi ako umiyak noon. Tapos yung napakalaki ko yung nagastos. Umabot siya ng $500,000. Like 10,000 Singapore dollar. Pero ang amo ko ang ginamit na nagbayad doon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil 15 years na po ako sa aking amo. At siya po ay malaking tiwala sa akin dahil alam niya na naglilingkod ako sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil ang katagumpayan na ito na hiningi ko noon pa at lahat ng panalangin ko ay kanyang dinirinig. Salamat, Lord. So,
We experience God's holiness in our prayer. Amen? Sino ba ang nananalangin? Oh, Sister Hilda na. I write. I experience God's holiness every day in my life. Actually, holiness is one of the characteristics of God. And God is calling for us. Lahat tayo. Tinatawag ng Diyos na maging banal. Kasi sabi niya sa Biblia, magpakabanal kayo dahil ako ang inyong Diyos na banal. Maliban na tayo maging banal, hindi tayo makapasok sa karya ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang lagi kong pinapakinggan, favorite topic kay Brother Rafi, call for holiness. Mamuhay tayo ng may kabanalan kasi yun ang daan para makapasok tayo sa kanyang kaharian. Amen. So holiness is experienced every day in our lives. We experience holiness when we obey God in our life. Obedient, in obeying Him. Sabi ni Sister Hilda. Yan na lang. Ngayon naman, dito naman kisay tayo na yung how we respond in God's calling. Kasi makikita natin sa verse 4, and to verse 8, nandun naman si Isaiah, yung pagtawag kay Isaiah. Amen? Kayo ba tinawag ng Panginoon? Amen. So, susunod na yung ating pagnilayan o reflection is how we respond in God's calling. Kung kayo tinawag ng Panginoon, ay sabi nga, God's equipped to those who He called, Kapag daw tayo tinawag, ay tayo ay bibigyan ng Panginoon ng provision. How we respond? It is God's calling. Ngayon, dito sa una, sa holiness, summarize natin how we experience God's holiness. Nandun daw si sister, na-experience niya nung siya ay may karamdaman. Yung pangalawa, sabi din isang sister, noon daw siya ay yung nagkaroon siya ng selfless character o yung mga sarili niya ay nawala. Yung mga ibig sabihin yung mga weakness niya, Sabi ni sister, in our calling, doon sa tapagtawag, na-experience din yung kanyang ang pagkabanal ng Panginoon sa ating mga imperfection, sa mga kasalanan, sa prayer, and sa obeying God. Ngayon naman si Isaiah din, nandoon natakot siya. Natakot. Kaya natatakot. Kasi yung makakita sa Panginoon na mamatay, paano paniniwala nila yun? Ngayon, nandoon isang kerubin. Ano ba ginawa ng isang kerubin? Alam niyo yung Panginoon na papadala? Yung isang kerubin, gumagamit ang Panginoon ng mga sisimpleng bagay. Ngayon, yung kerubin na yun ay lumipad. Anong ginawa ng kerubin? Ano sa ating kuha niya sa papel? Ano sa binigay mo? Ano yun? Kumuha ng tong. Kumuha ng ipit. At nag-ipit ng isang baka. Ano ginawa sa baka? Dinigit sa labi. Bakit sa labi? Amen. Purification. Because our tongue is sinful. We say something bad. Yung ating sinabi na hindi maganda, hindi na may babalik yan. But God restore it. Only God restore, Ang Diyos ang nagpupurify. Kasi hindi tayo makakapaglingkod kung hindi tayo ipupurify ng Panginoon. Amen? Ngayon, nandoon. Ano ba? Nasalita ang Diyos? Ano sabi ng Diyos? Ano sabi ng Diyos sa ating nabasa? Verse 8. Ano sabi niya, sister? Ano sabi? Pagkatapos. Sabi ni anong sabi ni Brother Daniel? Sino ang aking ipadadala? Yun. Ganun din ang sinasabi ng Panginoon ngayong umaga. Sino ang ipadadala ng Panginoon? Sino mag-outreach? Narito po ako. Sino magpapahayag? Sino maglilinis sa simbahan? Sino magbabasa doon sa mas? Sino ang maglilingkod sa Panginoon? Amen? Tayo ang kinakausap yan. Ngayon, ang reflection natin how we respond in God's calling. Si Isaiah, in example, ang response niya? He still and he surrendered everything to God. Nung lumapit ang kerubin, hindi siya, mainit yan! Hindi tumakbo.
Amen. Surrender everything to the Lord. Si Isaiah, to God. Inayaan niyang pasuin siya ng apoy na galing doon sa baga ng kirubin ng dala-dala, no? Kuminsan na allowed ng Panginoon na tayo ay masaktan sa paglilingkod. Inaalaw ng Panginoon na magamit yung iba na tayo ay saktan upang tayo ay magiging gamit-gamit, upang ma-purify tayo. But when we allow God to do His part, to purify us, doon lang magkakaroon ng ma-activate yung kalooban ng Panginoon. If we resist, if we always complain, paano tayo magkakaroon ng pagsunod, ano? Ngayon, how we respond in God's calling? O, unang-una. Ayun, si Sister Lani again. Excuse me, kayo ba'y natututo sa ating Bible study na ito? Amen. Ano? Kayo nag-respond, ano? Anong una? Sa akin, based sa aking experience, bro, is nung ako'y tinawag ni Lord na mag-serve as a choir. Pero actually, sa akin, sabi ko, ayaw ko sana noon dahil wala naman akong boses, hindi man ako mahilig kumanta. Pero pag si Lord talaga pala ang tumawag, hindi ka makasabi no. Kasi yung kanyang plano is perfect sa kanya talaga. So nung sinabi ko na sa kanya, okay Lord, tinawag mo ko, saan mo ko ilalagay. So yun sa akin, yung talagang calling sa akin is to serve the Lord, to be a choir sa kanya. Kahit na sa gitna ng, sabi ko sa sarili ko, wala akong kakayanan, pero sabi niya, ako ang may gawa sa'yo, lahat ay perfect sa'yo. So, siguro nakita ni Lord sa akin yung merong potential to be a choir, pero kailangan lang talaga ng consistent na practice para mailabas yung meron, kung anong meron ako. So, yung response ni Sister sa God's calling, yung discerning kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Amen? Kayo may nag-discern na rin kung saan kayo lalagay ng Panginoon. Amen. Saan ba kayo dilagay ng Panginoon? In response to God's calling, discerning Hospitality ministry. on God's will to us. Amen? Pag nilayan natin siya, nalilito siya kung saan ba siya. Choir. O kahit wala siyang boses, nag-choir siya. May boses ba si Kalani? Kapag ba siya nag-present worship, kayo ba ay nabe-bless? Para kay Lord, yes. Oh, this is the yung assurance o yung kuha ng Panginoon yun na si Sister Lani talaga ay tinawag. Amen? Sinasabi sa atin ng Panginoon, na ang reply ng Panginoon sa pagtawag kay Sister Lani ay tunay nga siya tinawag. Dahil yun, sa pagkanta. Ngayon naman, pangalawa. Yun, Sister, nagsalita. Doon po sa response to God's calling. So, dati po bago pa lang po ako Singapore. So, yung mama ko po nagsiserve dito, understand po na napakasipag niya mag-serve. Pero ako po, parang kasi sa Pinas, simbahan lang talaga po ako. So, nanibago po ako. So, nung una po, nagsiserve po ako nung pandemic sa BSC. Then after that, dito na po sa El Shaddai. So, una po membership. Then parang, kasi sinabi din po ako parang yung El Shaddai baby na baguhan pa lang sa pagsiserve. So parang hindi ko pa po siya, parang ayaw ko mag-serve, ayaw kong ganyan. Tapos nung sa membership, parang umalis din po ako. Tapos inaaya po ako sa membership, sa dancing. Hindi naman po ako marunong sumayaw. Sobrang hirap ko po maka-memorize ang steps. Then nung sa catechism din po. Sorry po sa tapos, ayoko din po kasi hindi naman po talaga ako teacher. Kunwari lang. Marami na pala itong ministry. Hindi po ako nakapasok. Hindi ko po tinanggap.
Tapos, doon po time na talagang tinanggal ko sa akin ni Lord yung trabaho ko. Nawalan ako ng trabaho. Feeling ko po because doon sa mga, dito sa mga, Refusal. hindi ko tinanggap na Rejection, mag-serve. rejection. Tapos nung, dito na po sa media, ngaya po lumabiyas, nag-yes na po kasi parang, ang pagpupala parang lagi ka nagsisay no kay Lord. Tatagkalin na yung, yung parang blessing na binigay niya sa'yo previously. So, yung trabaho ko pong yun, maganda siya para sa akin. May malaking sweldo, Monday to Friday lang. So, tinangkal ni Lord. After po nun, nung nag-yes po ako sa media, hinigyan niya po ako ng panibagong trabaho. Yung parang para po sa akin niya, always say to the Lord, kung kaya mo naman na mag-serve sa Kanya, wala kang pasok ng Sunday, mag-serve ka. Parang yun po. Yung pag-lesson learn sa akin, kapag kaya po nung Friday, kumanta ka, sige po, kanta ko. Sige na kanta, okay lang. Mag-volunteer ka, okay lang. Sige po, punta po tayo. Parang nahirapan lang po akong mag-no. Kapag sinabing, agapan mo dito na bako sa cell group, dati po medyo 10 tayo nag-start ngayon, 9:30. Agapan mo na ako, yun yung friend. Yes na lang po tayo. Ayun ha. In numerous, rejecting God's calling. Ha? Tinawag siya noong paulit-ulit siyang dinidinay ang pagtawag ng Panginoon. Amen? Nire-reject na yung pagtawag ng Panginoon. In numerous, rejecting God's calling. Ha? Ay doon di siya tinawag. Ano? Nakakalito, tinawag na, nire-reject pa. hanggang nandoon na sa pag-reject niya sa pagtawag ng Panginoon ay nagkaroon ng realization. Dito na nga. Baka lahat kasi ng ministry napuntahan niya na. Wala na. No, God is, sabi nga, God have a natural selection to each everyone. Alam niyo ba, meron tayong kanya-kanyang lugar sa kaharian ng Panginoon. Sa pagtawag ng Panginoon, meron din tayong kanyang gamit, Katulad yan ng isang sinasabi natin na puno. Iba't iba yung gamit ng sanga, ng bulaklak, ng puno, ng ugat. Hindi mo nakikita, ba't ginagamit? Amen? Yung bulaklak, magandang-maganda, pero nalalanta ka agad. Yung dahon, ano ba ginagawa ng dahon sa puno? Ganon din tayo sa kaharian ng Panginoon. Hindi ka man nakikita sa ginagawa mo, nakikita ka naman ng Panginoon. Amen. Sa akala ng iba, hindi ka functional o hindi ka kagamit-gamit sa mata ng Panginoon. Ikaw ay kagamit-gamit. Amen? O yun, pangatlo. Si brother. Si sister ulit. Naranasan ko yung sa kabanalan, ang calling ng Panginoon sa akin. Sa employer ko ulit, dahil po nung dumating po ako sa kanila, maganda po yung pagsasama nilang mag-asawa. Chinese at American po. Ngayon, nung mga ilang taon po, nagkahiwalay po sila. Dahil sabi ng amo ko, may babae daw yung lalaki. Ngayon po, dahil close po ba, yung amo ko, tinrato po akong parang sister. Kasi nga, Christian din po siya, ng Creation Church. At ako naman sa Asia Life. Ngayon, nung nagkaroon po siya na nagkahiwalay po sila, masakit daw sa damdamin. At ang pinagtatakahan ko lang po, kasi amo ko yun, bakit sa akin sinasabi yung problema niya at umiiyak siya. Ako naman, sabi ko, ano sasabihin ko, Lord? Yun nga yung in-advisean ko siya dahil mahirap pong gawin dahil English po yung gagamitin kong salita. Kaya nga, si Lord, ginamit talaga ako na, hindi ko alam kung ano yung mga lumabas sa labing kulo, ano yung mga sin-advise ko sa kanya. Ngayon, sabi ko, huwag kang mag-alala kasi ikaw ay anak ng Diyos. Pinahintulot lang ng Diyos yan dahil Christian ka. Ngayon, para bigyan ka ng katatagan. Tapos sabi niya, bakit ganon, Lina? Christian ako, nasa Lord ako, bakit
sinaktan ako ng asawa ko. Bakit na-broke yung marriage ko? Bakit ganito? Hanggang sa hindi ko na alam kung nasabi ko, sabi ko, in-advisean ko siya ng mga salita ng Diyos na English na hindi ko na po ano yun. Basta pag ginamit ka talaga ng Panginoon, gagamitin ka kung ano namang sasabihin mo sa tao na nangangailangan ng tulong sa encouraging word. Thank you. So God, He responds in helping others, Kaya may tumutulong sa Panginoon at sa iba. Ano ba ang tulong nyo? Kayo ba kapag may mga nag-aaway dyan, ang mga kapatiran, ikaw ba ay nagiging isang katiksisuran, ikaw ba ay nagiging isang mediator na peace, na sila ay unity, naging magkasundo, o ikaw ay nasusulsol upang lalong mag-away. Marites lang. Tignan ang katabi. Totoo, totoo? Kung minsan tayo nagkakaroon tayo ng righteous na, tama, Yes. ito yung mga advice, pero kung minsan yung para sa sarili lang natin, para tayo magkaroon tayo ng significant sa situation, maging relevant tayo, ano ba maging relevant? Magkaroon tayo ng sinasabi natin na makisaw-saw tayo. Kahit Good tayo, way. In good way naman. Ayun, Ang sinasabi ng Panginoon ay when helping others come from our heart. In response to God's calling sa pagtulong, ay ang gusto din ng Panginoon ay yung no other hidden agenda, motives. Tutulong ako because tutulungan din ako nito. Magbibigay ako dahil bibigyan din ako nito. Amen? Sa anong sabi ng Panginoon? Hindi ka naiiba sa mga makasalanan. Yung mga makasalanan, nagbibigay din yan. Tumutulong din yan. Amen? Tingnan ang katabi. Tanong mo sa katabi, ikaw ba yun? Bakit? Bakit nakakinig? Sino ba, Anim lang. Para magpantay, anim lang. Praise the Lord. I respond in God's calling through being faithful to the covenant I made to the Lord. Para sa akin po, yung covenant na na-establish ko kay Lord is personal siya. Kailangan mo it takes a lot of discipline and personal encounter kay Lord. And through that, sa marriage ko, tinry ko din po siyang i-apply. Lagi po akong nagingin ng advice kay Lord. And yung sa marriage po kasi, nung nag-start pa ako maging worker sa Dubai, doon ko po nakilala si El Shaddai and naging worker po ako doon. Doon ako natutong makipag-covenant kay Lord through tithes. And fast forward, nung nag-asawa po ako, syempre, that time, si Brother Pao nagwapong-gwapo. Ay, gwapo! Gwapo talaga. Is actually a bachelor before. So, may adjustment period kasi pag nag-asawa ka po, hindi naman, syempre sabi ni Lord magpasakop ka. So, it takes a lot of prayers for me na i-encourage ko din siya kung ano yung mga ginagawa ko dati. And by God's grace, alam niyo po, napakabuti ng Lord dahil kapag nagkaisa kayong mag-asawa, nagiging magaan ang lahat. And yun yung para sa akin is how I responded to God's calling. Hindi lang siya limited sa ministry, kailangan ma-apply mo siya sa personal, sa family mo, sa relationship mo. Kailangan nagniningning ka sa ibang tao dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen. Ayun, sabi niya, in response in faithfulness of God covenant. Amen. Alam niyo ba yung covenant? Anong pakiintindi niyo sa covenant? Commitment to God. Divine agreement with God. Amen. Yun ang covenant, Hindi yung kontrata na makamundo. No. It's not straight aside, but a divine bonding with God. Nakuha niyo ako? Amen. Ikaw at ang Panginoon lang, yung covenant niyo sa Panginoon, na kung ano man yung na i-agree mo at ang Panginoon naman ay palaging
Alam niyo ba lahat ng maganda galing sa Panginoon? Ang masama niyan, sabi dito yung mga anghel ni Satanas, taning, nababa dito, ay aligid din. Nagsasabi din ng kanyang covenant. Alam niyo ba yun? Nagpupulong-pulong din. O nakatigil sa akin, no? Bata rin bilisan mo na yan. Gutom na kami. Pag tinawag tayo ng Panginoon, katulad ni Isaiah, nung nagtag-covenant siya, Panginoon, nasabi niya, "Here I am." I-send mo ako, suguin mo ako. Si Brother Edward, nung sinabi ko sa kanya, "Brother Edward, mag-layman ka. Mag-training ka sa layman, ECM." Si Brother Edward, kamot-kamot pa sa ulo. Nag-isip, pwede ba ako, Brad? Pwede ka. Yun, nag-ECM, ano? Ngayon mga, panglima. Yun, si sister. How I respond in God's calling, ano? Dito nakakay po ako ng 2016. Tapos, umuwi ako ng Pinas. Then, nabalik ako ng 2018. By that time, yung pag-attend ko ng El Shaddai, ano, parang ano lang siya, on and off. Kumbaga, yung kung willing ko lang mag-attend or yung gano'n. Tapos yung malapit na mag-anniversary yung Bisaya noon, bali yung nag-akay sa akin, si Sister Grace noon. Sabi niya, pumunta ka doon sa mga Bisaya. Magpra-practice sila doon, kaysa doon nagtitiktok lang ako. Di naman ako nagtitiktok at sorry. Pagdating ko doon, sinabi sa akin agad ni Ate Manu, sabi niya, "Halika dito, ikaw yung maglilid para sa 4th Sunday." Sabi ko, "Ha?" Sabi ko, "Ti, hindi ako marunong magkanta, hindi ako marunong kumanta." Sabi niya, "Hindi, tinawag ka na ni El Shaddai para to sa'yo." Kaya yun na nga, nag-lead ako, tapos yun, yung parang, pag walang naglilid, na ako doon. Mula noon, yung naglilid ako, tapos dinadama ko yung kinakanta ko, parang doon ako na, parang, pag pala sumunod ka sa tawag ng Panginoon, kahit man ano ang pinagdadaanan mo, nalalagpasan mo ito. Dahil, sa pagtugon natin, sa pag-yes natin pala sa ating Panginoon, napakadakila pala yun, kasi yan din yung nagiging daan para mabuksan ng ating mga isip sa mga makamundong gawain, na para hindi man agad, at least yun ang magsisimula na mabago natin. Kaya doon, lagi na akong nag-attend, parang pag hindi kasi ako nakaka-attend, parang sabi ko may kulang. Instead na mas pipiliin ko yung kung saan lang mamamasyal, I prefer na lang na dito, kasi pag dito parang mas lagi akong nagkakaroon ng peace of mind sa mga bagay-bagay na dahil sa pakikinig, sa una pa lang pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon na pinapahayag sa atin. Amen. Starting na pagtawag, hesitant pa, urong sulong, Ano niyo ba yung urong sulong? Urong, sulong, pag me time! Maglilikot ako pag me time! Okay lang, maglilid ako. Tinawag, ikaw na muna. Sabi kay sister, pag me time, okay lang. Pag okay lang, after ng anniversary, wala na uli. Pero nung na-experience daw niya, na bago ang kanyang pananaw sa pagtawag ng Panginoon, through exposing services to God, nababagong pananaw natin. Kaya palagi tayong umaten ng gawain. Palagi tayong magbasa ng Biblia. Soak our life in God's Word. Absorb God's Word in our life. Hindi lang tayo mabasa. Bakos ay hindi lang mabasa, ma-impart, mainom natin. Kapag nabasa tayo, natutuyo din yan. Pero when we intake something inside, hindi na mawala yan. Magiging impart din natin yan. Nakuha niyo ako? Ganon din ang salita ng Panginoon. Katulad ni
Isaya. Sa pamamagitan ng apoy, ano? Apoy, nagbago siya. Ganon din ang salita ng Diyos na pagpabago. Yung pag-atin-atin natin sa mga gawain ng katulad nito, nakapagpabago. Amen. Nababago ba tayo? Amen. Anong nabago sa atin? Tanungin mo, katabi mo. Tanungin mo. Check mo. Itanong mo. Ikaw ba yung nagbago na? Nabago yung buhok. Isa na lang. Yun, si sister, wala ba ito sa likod? Yun, sa likod pala. Mamaya ka na sister, ha? Dalawang pa pala, isa. Anong... Yung calling po ni Lord sa akin, nung marriage life ko po, masakit man tanggapin pero dumating na siya. Pero alam niyo mga kapatid, nung nakilala ko si Yahweh El Shaddai, nagkaroon po ako ng kapatawaran. So, bali naging kaso po yung pag-marriage namin, nagawa po ng kaso. Pero sa tulong at awa ng Panginoon, sa pakikinig ko po ng Word of God, pinatawad ko siya, didismiss po ang kaso. Sabi nga ng attorney niya, magkano po ang babayaran nila? Sabi ko, ang pagpapatawad hindi po binabayaran, sabi ko sa attorney. For the glory of God, thank you Lord, nakalaya na ako. Nakapatawad na ako sa mga taong nakasakit sa akin. Thank you Lord, thank you Jesus. Siya ay nandoon na broken. Sa broken hearted, ano mo? Doon siya tinawag ng Panginoon, ano? Kapag tayo, alam niyo ba, kapag tayo ay nandun sa kalalagay na talagang malaking problema, kung minsan doon tayo tinatawag ng Panginoon, ang nandun natin na dalawang kuwan lang yan, dalawang senaryo lang yan. Makita natin ang negative na pagtawag at yung positive na pagtawag. Alam niyo ba, kapag tayo malaking problema, nandun tayo sa tabi lang at nag-iisa, yung diablo, tumatawag din. Kalimitan, yun ang ating naririnig. Bakit masama ang loob? Pero si sister, nung masama ang loob, saka siya lumapit sa Panginoon. Amen! Nung siya masama ang loob, nung siya ay masama ang loob, saka siya nagpatawad. Kaya niyo yun? Masama. Iwanan ka ba ng asawa mo? Hindi mo ka ba ng asawa mo? Ayun, hindi mo ka ng asawa Nag-break mo? lang sila, nag-break. Amen? Di ba nasaktan ka? Ipinagkatiwala mo buhay mo, tapos iwanan ka lang? Ba't doon ka tumalimat sa tawag ng Panginoon nung ikaw ay napagdapa? Isa na lang. Asisisi na lang. Yun. Ito, last na, ha? I respond in God's calling through my mother's sickness. When I was 9 years old, my mother was diagnosed with breast cancer. So 9 years old, my mom, sinasabihan ako ng mom ko na tawag doon, ikaw na ang bahala sa mga kapatid at sa father mo. But in that early age, hindi ko po alam kung paano mag-alaga ng papa. Siya papa na mag-alaga. But I thank God because she is, I think 27 years of cancer survivor. So yeah, thank you Lord. Amen. Kapag tayo ay nakakaranas ng mawala ng mahal sa buhay, magkasakit ang mga mahal sa buhay natin, hindi natin napapansin, doon tayo lalong lumalapit sa Panginoon. Doon lalo natin nararamdaman yung tulong ng Panginoon. At doon natin na dirinig yung boses ng Panginoon. Na sinasabing, mahal na mahal kita, anak, ikaw ay hindi ko iniwan. Kung ano yung nangyayari sa mahal sa buhay, ay may gagawin ako. Magtiwala ka lang sa akin, sinasabi ng Panginoon. Di ba sinasabi na sa'yo ng Panginoon? Kaya nga, ngayong umagang ito, ganun din ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, katulad ni Isaya, ay maramdaman natin ang kanyang
ang pagtawag ng Panginoon. At yung mga puso bang yan ay handang tumalima sa tawag ng Panginoon. Amen. Ganyan din sa Panginoon, ano? Yung mga buhay natin, ano? Ay sabi nga, ano? Maglilingkod tayo, ano? Ano man ang mangyari. Tatalima tayo kung ano man ang mangyari. Hindi lang, ang sinasabi ng Panginoon dito ang pagtawag ay kung ano man ang sitwasyon, nandun ka sa kalalagayan na maglilingkod sa Kanya. Hindi lang yung kung gusto mo lang maglingkod, kung masaya ka lang maglingkod, kung kasama mo lang ang kaibigan mo maglingkod, kung meron ka lang inaantay na sweldo sa paglilingkod. Amen? Amen. Mind you, brother and sister in Christ, ang paglilingkod sa Panginoon, pribilehiyo. Pribilehiyo yan, ano? Saan tayo dami ng tao sa mundo, ano? Isipin nyo, kayong pinili ng Panginoon. Kayo ang sinabihan ng Panginoon, panguli. Ano? Alam nyo ba ngayon? Ngayon ay Pentecost. Pentecost. Sabi doon sa Matthew 28, verse 18 to 20, sabi doon, ano? All authority, sabi yung ang Panginoon ay sinabi doon, pumunta doon sa bundok, ano? Sa Galilea, yung mga alagad. At nung nandun na, sabi ng Panginoon, all authority in heaven and earth is given to me. Ano? Go therefore, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey whatever command I give to you. Every command that I give to you, sabi doon ng Panginoon, ano? And I will be with you in the end of times. Ibig sabihin ng Panginoon, tinatawag tayo ng Panginoon. At ang tinatawag ng Panginoon, binibigyan ng ini-equip ng Panginoon sa pagtawag. Amen? It's not God that's called the equip, but He equipped those who call. Amen? At katulad ni Isaiah, naramdaman niya ang holiness ng Panginoon noong siya ay nananalangin sa templo. Si Isaiah, naramdaman niya ang holiness ng Panginoon nung siya ay nagninilay ng kabutihan ng Panginoon. Nung siya ay nagninilay ng salita ng Panginoon. Nung siya ay nandun sa kalalagayan, nagme-meditate. Ano ang gagawin niya? Nandoon, kapag bukas ang puso natin, papasok ang Panginoon. At ngayon, meron pa kayong tanong? Wala na. Tumayo na tayo magalangin. At ito ano? Ano yung experience ng holiness? Paano tayo ma-experience? Sabi doon ng iba ay sa ating karamdaman. Sabi doon ay sa ating mga kamalian, sa ating mga weaknesses, ano? Sa ating pagtawag. Na-experience natin ang holiness ng Panginoon. Sa ating imperfection. Sa panalangin natin, ano? At sa pagsunod natin sa Panginoon mismo. At doon sa pangalawa natin na tema, ano naman ang ating gagawin o anong response natin sa pagtawag sa atin ng Panginoon? Katulad ni Isaiah, meron sabing yung discerning, ano, yung nasa discerning ng kalooban ng Panginoon, doon sa kanyang sa paulit-ulit na pag-reject sa kanya, ay pagtawag sa kanya ay nandun talaga, fix na tinatawag ka ng Panginoon. Hindi ka, ano, kahit na anong mangyari, ano, magtago ka man ay talagang yung pagtawag sa iyo ng Panginoon ay constant. Ano? At yung pag-helping. Wala pala itong G. Pag-help sa pagtulong sa iba, pagiging faithfulness sa ating covenant, at ang transformation na experience natin sa pagtawag sa ng Panginoon sa atin, at kapag tayo ay yung broken and yung apektado yung ating mga sa buhay. Meron tayong kanya-kanyang experience sa pagtawag ng Panginoon. Meron tayong kanya-kanyang experience sa kabanalan ng Panginoon. I want you to close your eyes and tignan natin o isipin natin ngayon yung ating relasyon sa Panginoon. Malayo ba tayo sa Panginoon o malapit? Ano? Kakatubo ba tayo?
have led me to the fire, and in darkest night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Tuloy nga, Panginoon, ikaw ay napakabuti. You are our good God, our faithful God. At tuloy nga, Panginoon, katulad na nangyari kay Isaiah, Panginoon, naramdaman niya ang banalang presensya ng Panginoon. Lalo din, Panginoon, ang bawat sa Panginoon narito, na kami ay nakakaranas din ng kabanalan mo na patuloy na pumuputpo sa amin, tumutulong sa amin, nangunguna sa amin. Lalo na ngayong araw na ito na pinagdiriwang namin ng Pentecost Sunday, na kung saan ang banal na Espiritu ay puspos sa mga alagad at nabigay ng kapangyarihan. Dalangin namin, Panginoon, ngayong umagang ito, ang kapangyarihan ito ay patuloy katulad ng kapangyarihan na bumaba noong Pentecostal, ay siya rin bumaba sa araw na ito, sa lugar na ito. Puspusin ang bawat isa, Panginoon, ng karunungan. Puspusin, Panginoon, ng kagalingan. Puspusin, Panginoon, ng kaalaman, ng biyaya at papapala na tunay ng kaloob mo, Panginoon, mga kaloob na galing sa banal na Espiritu. At pagpalain ng Panginoon ang bawat isa nito, lalo ng Bisaya, Cell Group, Panginoon, patuloy mong paunahan ang mga nangunguna sa kanilang nagko-coordinate ng cell group na ito. Patuloy mong biyayaan at pagpalain ng mga miyembro. Patuloy na umunlad sa hindi ng Panginoon sa dami, umunlad ang kanilang mga espiritual na pamumuhay. Mabago sila, Panginoon, ang iyong salita. Nang gawain ito, Panginoon, at dahil umaga ito, Panginoon, nawa, Panginoon, ay ang turo mo sa amin ay aming, Panginoong, maranasang muli at maitanim sa aming puso. Inaki namin, Panginoon, na kami ay mapagpala, mabiyaya dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago at nagbibigay sa amin. At ngayong umaga ito ay kami nagpapasalamat dahil ikaw ang nangusap at patuloy na nangungusap sa bawat isa sa amin. At ito ang samang dalangin namin sa matamis ng Panginoon Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen.